Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pagtataksil? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay kung saan ang bawat sulok ng isang perpektong tahanan ay may itinatagong lihim. Paano kung ang pag-ibig na inaakala mong kanlungan ay isa palang bitag na matagal nang inihanda para sa iyo? Isang mahinang tunog ng pag-urong ng libro sa estante ang tanging maririnig sa katahimikan ng sala. Para kay Dr. Luningning Paredes, ang kaayusan ay kapayapaan. Ang bawat bagay sa tamang lugar ay isang panalangin para sa kaligtasan. Bawat libro sa kanyang koleksyon ay nakaayos ayon sa kulay mula sa pinakamaputi hanggang sa pinakamaitim, na parang isang bahaghari ng karunungan sa dingding ng kanilang modernong tahanan sa Paraiso Hills. Maging ang orasan sa pader, isang simpleng bilog na gawa sa kahoy, ay nakasentro ng perpekto sa pagitan ng dalawang bintana. Ang lahat ay nasa tamang sukat, tamang anggulo. Sa mundong ito na binuo ni Luningning, walang puwang anggulo. Mahal ko, isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Napangiti si Luningning nang hindi lumilingon. Kilala niya ang mga yabag na yon. Si Sidapa, ang kanyang asawa, isang respetadong doktor tulad niya. Tapos ka na ba sa pakikipag-usap sa mga libro mo? Pabirong sabi ni Sidapa, habang inilalapag sa mesang kape ang isang paboritong tasa ni Luningning. Umalingasaw ang pamilyar na halimuyak ng chamomile at lavender. Humarap si Luningning. Ang kanyang mukha ay nagliwanag. Hindi sila nakikipag-usap, nakikinig lang sila. Sagot niya. Hinawakan ni Sidapa ang kanyang mga balikat at marahang minasahe ito. Pagod ka na naman. You've been working too hard on your research. Magpahinga ka na. Ang mga mata ni Sidapa ay puno ng pag-aalala. Isang tingin na laging nagpapagaan ng kanyang loob. Ito ang kanyang tahanan, ang kanyang kanlungan. Inabot niya ang mainit na tasa. Salamat, mahal. Sa isang sulok ng kanilang paningin, tahimik na nagpupunas ng alikabok si Malaya ang kanilang kasambahay. Hindi ito lumingon, ngunit naramdaman ni Luningning ang pag-iwas nito ng tingin. Marahil ay ayaw lang nitong makaistorbo. Pagkaraan ng ilang sandali, matapos ang hapunan, oras na para patulugin ang kanilang nag-iisang anghel. Good night, my little star. Bulong ni Luningning habang hinahalikan sa noo ang anak nilang si Sinag. 5 taong gulang pa lamang ito, isang batang mas gustong makinig kaysa magsalita. Tahimik, ngunit matalas ang mga mata. Niyakap ni Sinag ang leeg ng kanyang ina. Ang kanyang hininga ay mainit at mabango sa amoy ng gatas. Akmang tatayo na si Luningning nang maramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng yakap ng bata. Mommy? Yes, anak? May ibinulong si Sinag, napakahina, na parang isang sikretong para lamang sa kanilang dalawa. Ang mga salita nito ay simple, halos walang muwang, ngunit tumagos ito sa puso ni Luningning na parang isang piraso ng yelo. Mami, may silid sa ilalim ng kama. Pero sabi ni Tita Malaya, bawal umiyak doon. Napakunot ang noo ni Luningning. Ngumiti siya ng pilit. Anong silid, anak? It's just a storage space for your old toys. Umiling si Sinag. Ang mga mata nito ay seryoso. Hindi po, Mami, it's a room. Pero bawal po umiyak doon. Hinalikan niyang muli ang anak at kinumutan ito. Sige na, sleep na. We'll talk about it tomorrow. Ngunit paglabas niya ng kwarto, ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang silid sa ilalim ng kama. Bawal umiyak doon. Naupo siyang muli sa sala. Ang buong bahay ay tahimik na. Ang perpektong kaayusan sa paligid niya ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang nakakabininging kaba. Ang kanyang mga mata ay napako sa tasa ng herbal tea na iniwan ni Sidapa para sa kanya kanina. Malamig na ito ngayon. Hindi nakatulog si Luningning ng gabing iyon. Ang mga salita ni Sinag ay parang maliliit na bubog na tumusok sa kanyang isipan, hindi matanggal, at lalong sumasakit sa bawat paggalaw.
Isang silid. Bawal umiyak. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Ngunit ang normal ay isa na ngayong panyagang salita. Ang bawat kilos sa loob ng bahay ay tila may ibang kahulugan. Ang bawat ngiti ay parang isang maskara. Nakita niyang nag-aayos ng almusal si Malaya sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit, may hawak na 2 tasa ng kape. Malaya, salamat sa pag-aasikaso kagabi. Simula niya, sa pinakamagaan na boses na kaya niya. Inabot niya ang 1 tasa sa kasambahay. May naikwento sa akin si Sinag tungkol daw sa isang silid sa ilalim ng kama niya. Nakita ni Luningning ang halos hindi mapansing panginginig ng kamay ni Malaya. Bigla itong napayuko, umiiwas sa kanyang mga mata. Ah, ma'am, kwentong bata lang po yun. Alam niyo naman po, malikot ang isip ng mga bata. Ganun ba? Sabi ni Luningning. Hindi inaalis ang tingin kay Malaya. Sabi niya kasi, sinabi mo raw na bawal umiyak doon. Nabitiwan ni Malaya ang kutsarang hawak nito. Gumawa ito ng isang maingay na kalansing sa sahig na granite. Nanak ko, ma'am, pasensya na po. Mabilis nitong sabi habang dinadampot ang kutsara. Wala po iyon. Baka po kung ano lang ang naririnig ng bata. Pasensya na po talaga. Pagkatapos noon, hindi na muling tumingin sa kanya si Malaya. Alam ni Luningning, may itinatago ito. Ang takot sa mga mata nito ay hindi pagsisinungaling. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, pinagmasdan niya si Sidapa, ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ganoon pa rin ito. Maalalahanin, malambing. Pero ngayon, ang bawat kilos nito ay parang isang palabas. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong ni Sidapa habang nilalagyan ng kanin ng kanyang plato. Mabuti naman, sagot ni Luningning. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Habang kumakain, sinadya niyang mabitawan ang kanyang tinidor. Nahulog ito sa sahig na may malakas na tunog. Sa isang iglap, bago pa man ito tuluyang bumagsak, nakita ni Luningning ang isang mabilis na kislap ng pagkataranta sa mga mata ni Sidapa. 1 segundo lang iyon at agad itong napalitan ng pamilyar na pag-aalala. Okay ka lang, mahal? Baka kailangan mo na talagang magpahinga, sabi nito habang siya na ang dumampot ng tinidor. Ngunit nakita niya, ang kislap na yon, sapat na yon. Nang gabing iyon, nang ihatid ni Sidapa ang dati nitong tasa ng herbal tea, tinanggap ito ni Luningning ng may ngiti. Salamat, mahal. Iinumin ko ito sa kwarto. Pinanood niya itong umalis. Pagkasara ng pinto, dinala niya ang tasa sa banyo at ibinuhos ang laman nito sa lababo. Ang halimuyak ng chamomile at lavender ay parang lason na kumakalat sa hangin. Kumuha siya ng isang maliit na vial mula sa kanyang personal medical kit at maingat na kumuha ng sample mula sa natirang likido sa ilalim ng tasa. Dala ang vial, pumasok siya sa kanyang maliit na home laboratory. Isang pribilehiyong mayroon siya bilang isang pharmaceutical researcher. Ang silid ay malinis at puno ng mga makabagong kagamitan. Isinara niya ang pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, inihanda niya ang sample para sa analysis. Biglang bumukas ang pinto. Napatalon si Luningning sa gulat. Si Sidapa. Nakatayo ito sa may pintuan, nakangiti. Nandito ka lang pala, sabi nito. Akala ko natutulog ka na. Anong ginagawa mo? Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok. Mabilis niyang itinago ang vial sa likod ng isang beaker. Wala. Chinecheck ko lang ang ilang data para bukas. You know me, I can't sleep without finishing my work. Lumapit si Sidapa at niyakap siya mula sa likod. Kaya nga mahal kita. Masyado kang masipag. Pero tama na yan. Halika na. Matulog na tayo. Hindi na siya sumagot. Naglakad siyang palabas kasama nito. Ngunit ang isip niya ay naiwan sa loob ng laboratorio kasama ng maliit na vial
na naglalaman ng katotohanan o ng isang bangungot. Kinabukasan, maaga niyang ipinadala ang sample sa isang pinagkakatiwalaang third-party lab. Sinabi niyang para ito sa isang personal project. Ang maghapon ay parang isang taon. Bawat minuto ay isang paghihintay. Gabi, nakaupo si Luningning sa harap ng kanyang laptop. Kunwari ay nagtatrabaho. Narinig niya ang tunog ng isang bagong email. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Mula sa Veritas Labs. Subject, Analysis Results. Sample IDL NP-001. Nanginginig ang kanyang kamay habang iginagalaw ang mouse papunta sa email. Isang click na lang. Isang click para malaman kung siya ay nababaliw o kung ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang resulta ay isang hanay ng mga salitang teknikal at numero sa kanyang screen. Pero iisa lang ang naintindihan ni Luningning. Compound detected. Trace amounts of a non-commercial benzodiazepine derivative. Isang uri ng pampakalma. Isang gamot na nagpapabagal sa pag-iisip, nagdudulot ng antok, at sa paulit-ulit na pag-inom sa maliliit na dosis ay maaaring magdulot ng pagkalito at unti-unting paghina ng memorya. Isang chemical signature na halos imposible i-detect sa karaniwang pagsusuri, maliban na lang kung alam mo kung ano ang hahanapin mo. Nabitawan ni Luningning ang kanyang mouse. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nababaliw. Iniinuman siya ng lason. Araw-araw. Dahan-dahan. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong aalagaan siya, ang siyang unti-unting dumudurog sa kanyang isipan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Hindi siya pwedeng mag-ingay. Hindi pa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pero wala itong tigil sa pag-agos. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng purong galit. Ang pagtataksil ay isang malamig na bakal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Kinabukasan, hinintay niyang umalis si Sidapa papuntang ospital. Hinintay niyang umalis si Malaya para mamalengke. Nang siya at si Sinag na lang ang nasa bahay, dinala niya ang anak sa playroom. Anak, Mommy will just fix something downstairs, okay? Don't go out, sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Tumango lang si Sinag at nagpatuloy sa paglalaro. Mabilis na nagtungo si Luningning sa kanilang home office, ang opisina ni Sidapa. Ang silid ay kasing linis at kasing organisado ng buong bahay. Ngunit ngayon, ang kaayusang ito ay parang isang panlilin lang. Sa ilalim ng kama, walang kama sa opisina. Ngunit may isang malaking estante ng libro at isang mamahaling Persian rug sa gitna. Lumuhod siya. Ang mga salita ni Sinag ay umuulit sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng bata? Sinimulan niyang kapain ang sahig. Hinawakan niya ang bawat hibla ng makapal na alpombra. Wala. Hinila niya ang mabigat na karpet. Pawis na pawis siya. Sa ilalim nito, ang sahig ay gawa sa makintab na Nara wood. Perpekto. Walang siwang. Frustrated, napasuntok siya ng mahina sa sahig. Ngunit sa pagtama ng kamao niya, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi solid. May kaunting alingaw-ngaw. Muli niyang kinapa ang bahaging iyon. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa isang halos hindi makitang linya sa pagitan ng dalawang floorboards. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para subukang iangat ito. Matigas. Kumuha siya ng isang letter opener sa mesa ni Sidapa at maingat na isinuksok sa siwang. Click. Isang mahinang tunog. At ang isang bahagi ng sahig ay bahagyang umangat. Isang hidden latch. Nanginginig ang mga kamay niya habang itinataas ang isang parisukat na bahagi ng sahig. Isang alimuom ng malamig at lumang hangin ang sumalubong sa kanya. Isang hagdanan. Pababa. Sa kadiliman, binuksan niya ang flashlight ng kanyang telepono.
Dahan-dahan siyang bumaba. Hindi ito isang bodega ng mga laruan. Ito ay isang maliit na silid, isang opisina. May isa pang computer, isang high-speed industrial printer na ginagamit sa pag-imprenta ng mga medical forms at mga kahon-kahong medical records. Sa isang mesa sa gilid, nakasalansan ang mga research papers niya, ang kanyang mga pag-aaral sa mga bihirang sakit at ang epekto ng mga bagong gamot. Ang mga pader ay may soundproofing, kaya pala bawal umiyak. Walang sino man ang makakarinig. Binuksan niya ang computer. Hindi ito naka-password. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad sa kanyang nakita. Mga peking medical records. Mga pasyenteng hindi niya kilala na may mga diagnosis na kinuha mula mismo sa kanyang pananaliksik. Mga claims sa health insurance na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ginagamit ni Sidapa ang kanyang pinaghirapang trabaho para gawing lehitimo ang isang malawakang pandaraya. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan niya ay nasa isang folder na may pangalan, LNP Insurance. Binuksan niya ito. Nandoon ang lahat. Ang life insurance policy niya, ang kanyang critical illness policy. Malinis ang mga dokumento, may pirma niya. Isang pirma na hindi niya matanda ang ginawa. At sa bawat polisiya, iisa lang ang nakasulat sa ilalim ng pangalan ng benepisyaryo. Si Dapa Madrigal. Kasabay ng pagbasa niya sa pangalan nito, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Sidapa sa garahe. Umuwi ito ng maaga. Nataranta si Luningning. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang isara ang pinto. Kailangan niyang ibalik ang lahat sa dati. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib, mas malakas kaysa sa ugong ng paparating na panganib. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa bilis na hindi niya akalain na kaya niya, isinara ni Luningning ang laptop, pinatay ang ilaw, at halos liparin ang hagdan paakyat. Isinara niya ang secret hatch, maingat na inilapat ang sahig na kahoy at ibinalik ang mabigat na Persian rug sa dati nitong pwesto. Hinihingal siya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Sakto. Pagkatayo niya, bumukas ang pinto ng opisina. "Mahal?" tanong ni Sidapa. "Bakit nandito ka? Ang dilim." Pinilit ni Luningning na pakalmahin ang kanyang paghinga. Humarap siya nang may isang matamlay na ngiti. "Hinahanap ko lang yung libro na hiniram mo, pero parang lalo lang akong nahilo." Itinukod niya ang isang kamay sa pader na para bang nawalan siya ng balanse. Agad na lumapit si Sidapa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sinalat nito ang kanyang noo. "Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang pakiramdam mo. Halika, ihatid na kita sa kwarto." Inalalayan siya nito. Ang paghawak ng asawa niya, na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad, ay ngayoy parang paghawak ng isang ahas. Malamig, mapanganib. Habang naglalakad sila, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Luningning. Isang desisyong malamig at matalim na parang bubog. Hindi niya ito kukomprontahin. Hindi pa. Ang isang halimaw na kayang gawin ito ay hindi magpapatalo sa simpleng sigawan at iyakan. Kung gagawin niya iyon, baka hindi na niya makita si Sinag kinabukasan. Kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang isuot ang papel na isinulat nito para sa kanya. Kinagabihan, sa hapagkainan, habang nagsasali ng tubig si Luningning, sinadya niyang manginig ang kamay at natapon ang tubig sa mesa. "Ay nako," sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng pagkadismaya sa sarili. "Pasensya na. Ang clumsy ko talaga ngayon. Hayaan mo na, mahal. Ako na ang magpupunas," mabilis na sabi ni Sidapa. Habang nagpupunas ito ng mesa, nakita ni Luningning ang isang panandaliang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiti ng tagumpay. Akala nito, gumagana na ang lason. Akala nito, nananalo na ito. Yun ang akala mo, bulong ni Luningning sa kanyang sarili. Simula ng araw na yon, nagsimula ang kanyang pag-arte. Madalas siyang nakaupo lang at tulala. Nakalimutan niya ang mga simpleng bagay.
tulad ng kung saan niya inilagay ang kanyang salamin o kung ano ang usapan nila kahapon. Nagpaalam siya sa kanyang trabaho para sa isang indefinite medical leave na lalong ikinatuwa ni Sidapa. Ang pagiging mahina niya sa paningin nito ang naging kalasag niya. Sa tuwing umaalis ito, doon siya kumikilos. Isang hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Sidapa sa tabi niya. Isang pagtulog na mahimbing dahil sa akalang kontrolado na niya ang lahat. Dahan-dahang bumangon si Luningning. Walang ingay, para siyang isang anino. Pumasok siya sa opisina. Ang pagbukas sa secret hatch ay mas madali na ngayon. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Isinaksak niya ang isang maliit, halos hindi mapansing USB flash drive sa computer sa ilalim. Ang flash drive na ito ay regalo sa kanya ni Dr. Agusan noon, isang kaibigang dalubhasa rin sa teknolohiya. Mayroon itong special software na kayang kopyahin ang laman ng isang hard drive nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang ilaw mula sa monitor, ang tanging liwanag sa madilim na silid. Pinapanood niya ang progress bar ng pagkopya ng mga file. Bawat porsyento ay isang dagdag na bala para sa kanyang laban. Mga pekeng reseta, mga pekeng medical certificate, mga email ng transaksyon sa pagitan ni Sidapa at ng mga insurance companies. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga file tungkol sa sarili niyang insurance. Habang naghihintay, narinig niya ang pag-ubo ni Malaya mula sa kwarto nito sa itaas. Bigla siyang kinabahan. Paano kung magising ito? Paano kung makita siya? Ngunit ang ubo ay hindi na nasundan. Sa mga sandaling iyon, naawa siya kay Malaya. Isa rin itong biktima, marahil. Isang taong nabitag sa kasakiman ni Sidapa. Ngunit ang awa ay isang emosyon na hindi niya kayang bigyan ng puwang sa ngayon. Kailangan niyang maging matigas. Copying complete. Mabilis niyang tinanggal ang USB, isinara ang lahat, at bumalik sa kanilang kwarto. Nahiga siyang muli sa tabi ng kanyang asawa. Ang lalaking natutulog sa tabi niya ay hindi na ang kanyang mahal. Isa na itong kalaban. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, hinawakan ni Sidapa ang kanyang kamay. Ang nangiti nito ay puno ng awa. Isang pekeng awa. Mahal, nag-aalala na talaga ako sa'yo, sabi nito. Nakausap ko ang isang kaibigan ko. Isa siyang top neurologist. Nag-set ako ng appointment para sa'yo sa Biyernes. Para lang malaman natin kung ano ang nangyayari sa'yo. Naramdaman ni Luningning ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang neurologist, isang kasabwat. Ito na ang bitag. Ngumiti siya pabalik, isang sangiting mahina at pagod. Sige, mahal, kung yan ang sa tingin mo ay makakabuti. Hawak niya sa kanyang bulsa ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Malamig, matigas, at handa nang gamitin. Alam ni Luningning na hindi niya kayang labanan ang digmaang ito ng mag-isa. Ang kalaban niya ay hindi lang si Sidapa. Kalaban niya ang isang sistema na binuo nito para sirain siya. Ang top neurologist ay tiyak na isang kasabwat na magpapatunay na wala na siya sa tamang pag-iisip. Kapag nangyari iyon, mawawalan siya ng kredibilidad, mawawalan siya ng karapatan kay Sinag, at tuluyan na siyang makukulong sa hawlang inihanda ni Sidapa para sa kanya. Kailangan niya ng kakampi. Isang taong hindi basta-basta maniniwala sa mga kasinungalingan. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, sinabi niya kay Sidapa na pupunta siya sa simbahan. Gusto ko lang magdasal, mahal. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko. Pumayag agad si Sidapa. Para dito, ang kanyang pagiging relihiyoso ay isa na namang senyales ng kanyang humihinang pag-iisip. Ngunit hindi sa simbahan dumiretso si Luningning. Nagpahatid siya sa isang maliit at hindi gaanong kilalang coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod ng Amihan. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang sosyal na sirkulo. Sa loob, sa isang sulok,
Naghihintay ang isang lalaking may mabait na muka at seryosong mga mata. Si Dr. Agusan Reyes, ang pinakamatanda at pinakamatalik niyang kaibigan mula pa noong medical school. Pag-upo pa lang ni Luningning, hindi na niya napigilan ang sarili. Bumagsak ang mga luhang matagal na niyang itinatago. Gus, iyon lang ang nasabi niya. Ang boses ay basag. Agad na lumapit si Agusan. Hindi ito nagtanong. Hinayaan lang niya si Luningning na umiyak. Nandito ako, Ning. Ano man yan, nandito ako. Nang medyo kumalma na siya, kinuwento niya ang lahat. Mula sa bulong ni Sinag, sa resulta ng lab test, sa silid sa ilalim ng sahig, hanggang sa mga insurance policy at sa appointment sa neurologist. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Agusan mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, at nauwi sa isang malamig na galit. Ang hayop, mahinang bulong ni Agusan, ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Walang kaluluwa. Kailangan ko ng tulong mo, Gus, sabi ni Luningning. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang USB. At isang kopya ng resulta ng lab test. Inabot niya ito kay Agusan. Nandyan ang lahat, sabi niya. Pero kailangan ko ng opisyal na medical analysis. Kailangan kong patunayan na malusog ako, na wala akong sakit sa pag-iisip. Kailangan kong kontrahin ang anumang sasabihin ng gawron ng neurologist ni Sidapa. Kinuha ni Agusan ng sobre. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi lang yan ang gagawin natin, Ning. We will not just defend, we will attack. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Pero kailangan natin ng pinakamahusay. Hindi sapat ang ebidensyang medikal. Kailangan natin ng isang abogado na kayang gawing impyerno ang buhay nila. May kinuha si Agusan sa kanyang telepono. May kilala ako. Hindi kami magkaibigan, pero nirerespeto ko siya. She's a shark, Ning. Kinatatakutan sa korte. Attorney Diwa Cruz. Ang pangalan ay parang isang pangako. Diwa, Espiritu, Hustisya. Tawagan mo siya, sabi ni Luningning. Ang boses ay mayroon ng bahid ng determinasyon. Sabihin mo, isang buhay ang nakataya. Tumango si Agusan. Ako na ang bahala. Sa ngayon, umuwi ka na. Magpatuloy ka sa pag-arte mo. Huwag na huwag kang magpapahalata. Hayaan mong isipin ni Sidapa na hawak ka na niya sa leeg. Umuwi si Luningning na may kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang mga kakampi sa dilim. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, tumunog ang telepono ni Luningning. Isang unknown number. Tiningnan niya si Sidapa na walang pakialam na kumakain. Dahan-dahan siyang tumayo at sinagot ang tawag sa may hardin. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot. Matigas, malinaw, walang paligoy-ligoy. Dr. Paredes, this is Attorney Diwa Cruz. May isang sandaling katahimikan. Dr. Agusan told me you need help burning down an empire. Ang usapan nila ni Attorney. Diwa Cruz ay maikli ngunit mabisa. Bawat salita ng abogada ay parang isang matalim na kutsilyo, direktang tumutumbok sa puso ng problema. Kailangan natin ng mukha, sabi ni Attorney. Cruz sa telepono. Sino man ang kasabwat niya sa loob ng silid na yon, kailangan nating makilala. Isang larawan, isang video. Kahit ano na magpapatunay na hindi lang siya ang utak nito. It will establish a conspiracy, making the case stronger. Paano ko gagawin yon? Tanong ni Luningning. You are a scientist, Dr. Paredes. Be creative. Sagot ng abogada, bago ibaba ang tawag. Be creative. Ang mga salitang iyon ay umikot sa isip ni Luningning. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa kanyang silid, kinuha niya ang isang luma at sirang stuffed toy ni Sinag, isang maliit na teddy bear. Sa loob ng ilang oras, gamit ang kanyang husay sa mga maliliit na bagay,
Maingat niyang itinago sa loob ng mata ng teddy bear ang isang high-definition spy camera. Isa itong maliit na gadget na binili niya online para sana sa security ng bahay, ngunit hindi pa niya naikakabit. Nang gabing iyon, bago pumasok sa opisina ni Sidapa, nadapa siya malapit sa pinto at sinadyang mahulog ang teddy bear sa ilalim ng mesa, malapit sa isang power outlet kung saan niya isinaksak ang halos hindi makitang charger nito. Ang lente ng camera ay direktang nakatutok sa pwesto kung saan matatanaw ang secret hatch sa sahig. "Mahal, anong nangyari?" tanong ni Sidapa, napapalapit. "Wala, nadulas lang ako," sabi ni Luningning habang tinutulungan siyang tumayo. "Nawala ko yata yung hikaw ko. Hayaan mo na, hahanapin ko na lang bukas." Hindi pinansin ni Sidapa ang teddy bear. Para sa kanya, isa lang itong basura na nakalimutang itapon. Sa sumunod na 2 araw, walang nangyari. Bawat gabi, pinapanood ni Luningning ang live feed mula sa kamera sa kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng kumot. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Paano kung walang dumating? Paano kung nag-iisa lang talaga si Sidapa? Ngunit sa ikatlong gabi, may nangyari. Nakita niya sa screen si Sidapa na pumasok sa opisina. Maingat nitong isinara ang pinto. Pagkatapos ay binuksan nito ang hatch at may tinawag pababa. "Pwede ka nang umakyat. Malinis ang daan." Pinigil ni Luningning ang kanyang hininga. Inaasahan niyang makita ang isang babaeng maganda, bata, at mapang-akit. Isang kalaguyo, ang karaniwang kontrabida sa mga kwento ng pagtataksil. Naghahanda na ang puso niya para sa kirot ng panibagong panloloko. Ngunit ang umakyat mula sa dilim ay hindi isang kerida. Isang babae nga, matangkad, nakasalamin, at may buhok na laging nakatali ng mahigpit. Formal ang kanyang pananamit, parang isang ehekutibo. Dala-dala niya ang isang laptop at isang folder na puno ng mga dokumento. Pamilyar ang kanyang muka. Pamilyar na pamilyar. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Luningning. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Ang babae ay si Althea Madrigal, ang nakatatandang kapatid ni Sidapa. Isang brilliant na accountant na natanggalan ng lisensya ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang financial fraud scandal. Ang kirot na inaasahan niya sa kanyang dibdib ay hindi dumating. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matalim, pagkamuhi. Ang pagtataksil na ito ay hindi dahil sa pagnanasa o sa pag-ibig sa ibang tao. Ito ay isang kalkuladong sabwatan, isang negosyo ng pamilya, isang planong binuo sa dugo at kasakiman. Ang kanyang buhay, ang kanyang pag-iisip, ay collateral damage lamang sa kanilang ambisyon. Sa screen ng kanyang telepono, pinanood niya ang magkapatid na umupo sa mesa ni Sidapa. Narinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Mahina, ngunit malinaw, dahil sa sensitibong mikropono ng kamera. "Naripaso ko na ang mga bagong claim," sabi ni Althea. Ang boses ay walang emosyon, parang isang makina. "Ang galing ng research ng asawa mo, Sidapa. Perfect cover. Walang insurance investigator ang magdududa sa mga diagnosis na ito." "Siyempre," mayabang na sagot ni Sidapa. "At lalo pang magiging perpekto kapag opisyal nang na-diagnose si Luningning. Once she's declared mentally incompetent, we gain full control of her assets, including her research patents. Walang magiging tanong." Si Althea naman ang nagtanong, "Sigurado ka bang nasa tamang direksyon ang dosis? Ayaw nating maging permanente ang epekto. We just need her confused enough, not completely gone." Naramdaman ni Luningning ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Pinag-uusapan nila ang pagwasak sa kanyang pag-iisip na parang nag-uusap lang sila tungkol sa isang recipe. "Don't worry," sagot ni Sidapa. "I'm a doctor, remember? I know what I'm doing. It's perfectly measured." Nag-record si Luningning. Bawat salita, bawat frame,
Ito na ang mukha. Ito na ang ebidensya. Ang nawawalang piraso sa palaisipan. Ang babaeng hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, nang bumalik si Sidapa sa kanilang silid-tulugan, tinitigan siya ni Luningning habang natutulog. Ang dating pagmamahal ay napalitan na ng yelo. Ang galit niya ay hindi na mainit. Ito ay malamig, kalkulado, at mapanganib. Tulad nila. Habang pinapanood ang mahimbing na pagtulog ng lalaking sumira sa kanyang buhay, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Hindi lang niya sila ipapakulong. Wawasakin niya ang mundo nila, tulad ng ginawa nila sa kanya. Gagamitin niya ang kanilang sariling sandata, ang pagiging tuso at ang pagiging mapagpanggap. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, sinabi ni Sidapa, "Bukas na ang appointment mo sa neurologist, mahal." Itinaas ni Luningning ang kanyang tingin. Ngumiti siya, isang nangiting mahina at puno ng pasasalamat. "Salamat, mahal. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin." Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nagbabantang manalasa. Ang opisina ni Attorney Diwa Cruz ay isang kuta ng batas. Matataas na estante ng mga libro ang nakapalibot sa kanila at ang hangin ay may halong amoy ng lumang papel at sariwang kape. Sa malaking mesa sa gitna, nagawa sa dark mahogany, nakalatag ang kanilang mga sandata. Ang maliit na USB, ang opisyal na toxicology report, mga nakaprint na screenshot ng mga pekeng dokumento, at ang pinakabago, isang tablet na nagpe-play ng video na kuha mula sa mata ng teddy bear. Nakatayo si Luningning sa pagitan ni Dr. Agusan at Attorney Diwa. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa coffee shop. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang tindig ay tuwid. Tinapos ni Attorney Diwa ang panunood sa video. Hindi man lang ito kumurap. Isinara niya ang tablet at tumingin kay Luningning. Walang awa sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matalas na paghanga. "This is not just a nail in their coffin, Dr. Paredes," sabi ng abogada. "This is the entire cemetery. Conspiracy, large-scale estafa, falsification of public documents and attempted? Well, let's just say a lot of things." "Ano ang plano?" tanong ni Agusan. Ang plano ni Sidapa ay dalhin si Luningning sa isang pekeng neurologist bukas, paliwanag ni attorney. Diwa, habang naglalakad-lakad sa paligid ng mesa na parang isang general na nagpaplano ng digmaan. The goal is to get a fabricated diagnosis of a degenerative mental illness. Sa pamamagitan yon, maaari siyang mag-file for legal guardianship. Kapag nangyari yon, he controls everything. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yon, mariing sabi ni Agusan. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ito ang ginawa ko, isang kumpletong psychological at neurological evaluation para kay Luningning. Isinagawa sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Certified by 3 different specialists. Ang resulta? Dr. Luningning Paredes is in perfect mental and physical health. Malinis, walang bahid ng anumang sakit. Ngumiti si Attorney Diwa, isang ngiting matalim. Magaling! Ito ang ating unang bala. Ngayon, para sa ating stratehiya. Hindi tayo pupunta sa pulis, hindi pa. Masyadong mabagal, masyadong maduming proseso. We will execute a coordinated, multi-pronged strike. Huminto siya at tiningnan silang dalawa. Bukas, sa oras ng appointment, magpapadala ako ng kompletong ebidensya, ang video, ang mga dokumento, ang toxicology report at ang evaluation ni Dr. Agusan sa 3 lugar, sabay-sabay. Itinaas niya ang kanyang daliri. Una, sa Hospital Ethics Committee kung saan nagtatrabaho si Sidapa. This will trigger an immediate suspension and internal investigation. Itinaas niya ang ikalawang daliri. Pangalawa, sa Insurance Commission. Ipapakita natin ang malawakang pandaraya. This will freeze all their assets and trigger a criminal investigation. At ang pangatlong daliri. Pangatlo, at ang pinakamasakit, sa Philippine Medical Association.
This will ensure the permanent revocation of his medical license. Wawasakin natin hindi lang ang kanyang kalayaan, kundi ang kanyang pangalan at ang buong propesyon na ginamit niya para sa kasamaan. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Ang plano ay perpekto. Brutal, pero perpekto. Pero para mangyari ang lahat ng ito, pagpapatuloy ni Attorney Diwa, ang kanyang mga mata ay nakatuon na ngayon kay Luningning. May isang bagay kang kailangang gawin. Isang bagay na mapanganib. Ano yon? Walang takot na tanong ni Luningning. Kailangan mong pumasok sa bitag. Sagot ng abogada. Kailangan mong pumunta sa appointment na yon. Kailangan mong hayaan siyang isipin na nanalo na siya. We need him to commit the final act. We need him to present the fake diagnosis with you present. Doon natin sila huhulihin. Tumingin si Agusan kay Luningning, puno ng pag-aalala. Ning, sigurado ka ba? Tumingin si Luningning kay Attorney Diwa. Pagkatapos ay kay Agusan. Tumango siya. Handa na ako. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Luningning, nadatnan niya si Sidapa sa sala. May hawak na isang dokumento at isang ballpen. Ngumiti ito sa kanya, ang nangiting dati niyang minahal, na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pandidiri. Mahal? Sabi nito. Para bukas, isang simpleng consent form lang para sa mga isasagawang tests, standard procedure. Inabot nito sa kanya ang papel. Ang kamay nito ay panandali ang humawak sa kanya. Malamig. Pirmahan mo na, mahal ko. Bulong nito, ang boses ay puno ng pekeng pagmamahal. Para ito sa kinabukasan laban natin. Kinuha ni Luningning ang ballpen. Tinitigan niya ang linya sa ilalim ng dokumento kung saan nakalaan ang kanyang pangalan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ito nanginginig. Ang katahimikan sa loob ng bahay sa Paraiso Hills ay nakakabingi. Bawat tunog, ang mahinang ugong ng aircon, ang pagtiktak ng orasan sa pader, ay parang isang paalala na papalapit na ang oras ng paghuhukom. Ito na ang huling gabi. Ang huling gabi sa paraisong binuo mula sa mga kasinungalingan. Pagkatapos niyang pirmahan ang consent form, mas naging malambing si Sidapa. Para sa kanya, tapos na ang laro. Ang pirma ni Luningning ay ang huling pako sa kanyang ataol. Gaya ng dati, pumasok ito sa kanilang silid na may dalang tasa ng tsa. Ngunit ngayong gabi, iba ang ngiti sa mga labi nito. Isang nangiting hindi na kailangang magpanggap. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. Isang espesyal na timpla para sa'yo. Mahal ko. Sabi nito, inilalapag ang tasa sa bedside table para mas mabilis kang gumaling at para makatulog ka ng mahimbing. You need to be well rested for tomorrow. Tumingin si Luningning sa tasa. Ang amoy ng chamomile at lavender ay nahahaluan ngayon ng amoy ng katapusan. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay kalmado. Ang init ng porselana ay hindi man lang nakapaso sa kanyang balat na matagal nang namanhid. Itinaas niya ang tasa sa kanyang labi. Ang mga mata ay nakatitig kay Sidapa. Ngumiti siya. Salamat, mahal. Nagkunwari siyang uminom. Hinayaang dumampi ang gilid ng tasa sa kanyang mga labi. Ngunit walang likidong pumasok sa kanyang bibig. Nang ibaba niya ito, may kaunting natira. Sapat na para isipin ni Sidapa na uminom siya. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Ang kilos ay puno ng pait na kabalintunaan. Magpahinga ka na, mahal. Bulong nito. Bukas, magsisimula na ang lahat. Magiging maayos din ang lahat para sa atin. Para sa inyo, gusto sanang isagot ni Luningning. Ngunit sa halip, tumangulang siya at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang dinadalaw na ng antok. Narinig niya ang pagtayo ni Sidapa at ang mahinang pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Hindi siya inaantok. Sa katunayan, hindi pa siya kailanman naging ganito kagising. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay puno ng adrenaline.
Ang plano ay nakasalalay sa kanyang pag-arte hanggang sa huling sandali. Kung magkamali siya, kung may mapansin si Sidapa, tapos ang lahat. Ang takot na yon ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang bumangon, walang ingay. Sinilip niya ang kanyang anak na si Sinag sa kabilang kwarto. Mahimbing itong natutulog, payapa ang mukha, yakap-yakap ang isang maliit na robot na laruan. Dito siya humuhugot ng lakas. Ang imahe ng kanyang anak ang nagpapatigas sa kanyang puso at nagpapatala sa kanyang isipan. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa kinabukasan ni Sinag, isang kinabukasan na malaya sa kasinungalingan at kasamaan ng sarili nitong ama. Hinalikan niya ng marahan ang noo ng anak, isang halik na nangangako ng proteksyon. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Dinala niya ito sa banyo, binuksan ng gripo para magkaroon ng kaunting ingay at nagtipa ng isang maikling mensahe. Ang huling senyales para kay Attorney Diwa Cruz mensahe. Handa na ako. Pagkatapos ipadala, binura niya ito. Walang bakas. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay parang isang anunsyo. Ang araw ng paghuhukom. Naging abala si Sidapa sa paghahanda. Masaya ito. Sumisipol-sipol pa habang nag-aayos ng sarili. Para itong isang aktor sa huling araw ng shooting, kampante na sa kanyang performance. Si Luningning naman ay tahimik lang na kumilos. Nagsuot siya ng isang simpleng puting bestida. Payak, malinis. Ang kulay ng katotohanan. Pagbaba nila, naghihintay na ang sasakyan. Pinagbuksan siya ni Sidapa ng pinto. Isang Ginoo hanggang sa huli. Bago siya pumasok, lumingon siya at tiningnan ng kanilang bahay. Ang perpektong bahay na naging isang magandang kulungan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Habang nagmamaneho si Sidapa, inabot nito ang kamay ni Luningning at pinisil ito. "Don't worry," sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng kasiguraduhan. "Everything will be over soon." Tumingin si Luningning sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng takot o kahinaan. Isang malamig na kapayapaan ang makikita sa kanyang mukha. "I know," sagot niya. Ang opisina ng neurologist, si Dr. Alcaraz, ay malamig at walang anumang personal na gamit. Puti ang mga pader, bakal ang mga kasangkapan. Ito ay isang silid na idinisenyo para magbigay ng mga hatol, hindi para magpagaling. Nakaupo si Luningning sa isang upuan sa tapat ng mesa. Si Sidapa ay nasa kanyang tabi. Ang kamay ay nakaakbay sa kanya na para bang nagbibigay ng suporta. Sa kanilang harapan, si Dr. Alcaraz ay nagbabasa ng isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pekeng pag-unawa. Base sa mga isinagawa nating pagsusuri at sa mga testimonya mo, Sidapa, nagsimulang magsalita si Dr. Alcaraz. Ang boses ay mababa at malungkot. Ang mga sintomas na ipinapakita ng iyong asawa, ang pagkalimot, ang pagkahilo, ang panghihina, ay tumutugma sa isang bihirang uri ng early onset neurodegenerative disorder. Pinisil ni Sidapa ang balikat ni Luningning. Tumingin ito kay Dr. Alcaraz na may luha sa mga mata. Ano? Ano po ang ibig sabihin niyan, Doc? Ibig sabihin, unti-unting hihina ang kanyang pag-iisip, sagot ni Dr. Alcaraz. Sa puntong ito, para sa kanyang sariling kapakanan at kaligtasan, I must recommend that she be placed under full legal guardianship. Ito na, ang huling salita, ang hatol, ang pagsasara ng bitag. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sidapa para tanggapin ang malungkot na balita, isang malakas at malinaw na katok ang narinig sa pinto. Hindi na ito naghintay ng sagot. Bumukas ito. Unang pumasok si Attorney Diwa Cruz. Ang kanyang itim na kasuotan at matalim na tingin ay agad na pumuno sa silid. Sa likod niya si Dr. Agusan Reyes,
Ang muka ay walang emosyon. At sa likod nilang dalawa, 2 taong hindi kilala ni Sidapa. Isang babaeng may awtoridad na anyo at isang lalaking nakasuot ng barong. Natigilan si Sidapa. Ang kanyang pagkukunwaring pagluluksa ay naglaho, napalitan ng pagkalito. Sino kayo? This is a private consultation. Hindi siya pinansin ni attorney. Diwa. Naglakad ito papunta sa mesa ni Dr. Alcaraz at inilapag dito ang isang tablet. Private consultation o isang pagtatanghal? Tinapik niya ang screen ng tablet. Isang video ang nagplay. Malinaw na malinaw ang mukha ni Sidapa at Althea. Sa loob ng opisina, pinag-uusapan ng dosis ng pampakalma. Ang kulay sa mukha ni Sidapa ay biglang nawala. Para siyang isang multo. Napatingin siya kay Luningning, ngunit si Luningning ay nakatingin lang sa video. Kalmado ang mukha. Dr. Alcaraz, sabi ni attorney. Diwa, hindi inaalis ang tingin sa doktor na ngayon ay pinagpapawisan na ng malagkit. I am Attorney Diwa Cruz. Ang kasama ko ay si Dr. Agusan Reyes. Ang babae ay si Miss Elena Ramos, ang pinuno ng Hospital Ethics Committee ng inyong ospital, at ang lalaki ay si Investigator Benitez ng National Insurance Commission. Bawat pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Sidapa. Mayroon kaming toxicology report na nagpapatunay na si Dr. Paredes ay sistematikong nilalason. Pagpapatuloy ni Attorney Diwa, ang boses ay parang latigo. Mayroon kaming daan-daang pahina ng ebidensya ng inyong pandaraya sa insurance at mayroon kaming video ng inyong pag-amin. Lumapit si Doktor. Agusan at inilapag ang isa pang folder sa harap ni Miss Ramos. At mayroon din kaming kompletong medical evaluation na nagpapatunay na si Dr. Paredes ay nasa perpektong kalusugan. Walang neurodegenerative disorder, walang anumang sakit sa pag-iisip. Si Dr. Alcaraz ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makapagsalita. Tapos na ang pag-arte, Sidapa. Sabi ni Attorney Diwa. Sa hudyat niya bumukas muli ang pinto. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ni Sidapa. Sinubukan niyang tumayo, sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tanong. Nilapitan siya ng mga pulis. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay umaling-awngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Mayroon din kaming pulis sa labas para sa kapatid mo, mahinang sabi ni attorney. Diwa. Habang hinihila siya palabas, hinarap ni Sidapa si Luningning sa huling pagkakataon. Ang kanyang pagkalito, ang kanyang pagkagulat, ang kanyang pagkatalo ay nauwi sa isang salita. Isang bulong na puno ng lason at pagtataka. Bakit? Hindi sumagot si Luningning. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit o sakit. Wala na. Ang tanging naroon ay ang malamig at payapang liwanag ng katarungan.